pagtuturo, mga uri, mga katangian at proseso ng pagbuo at papel ng guro sa makabagong edukasyon. Ano ba ang mga digital learning materials? Ang digital learning materials ay ang mga kagamitang panturo na nasa anyong elektroniko at ginagamit sa pamamagitan ng computer, tablet o mobile device. Maaari itong teksto, larawan, audio, mga video, presentasyon, interactive modules o online activities na dinisenyo upang mapadali, mapayaman at mapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pag-usbong ng teknolohiya, nagbago rin ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Hindi na limitado sa pisara at aklat ang pagkatuto, kundi gumagamit na ng iba't ibang digital na kagamitan. Ano nga ba ang layunin ng pagbuo ng digital learning materials? Una, nilalayon nito na magbigay ng mas makabuluhan at interaktibong karanasan sa pagkatuto. Tumutugon ito sa iba't ibang estilo at bilis ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinusuportahan din ito ang self-paced at flexible learning, lalo na sa blended at online classes. Panghuli, iniaangkop ang pagtuturo sa konteksto ng makabagong teknolohiya at digital literacy. Ilan sa mga halimbawa ng digital learning materials ay ang mga e-books, digital modules, PowerPoint presentation, Google Slides, instructional videos, interactive quizzes at worksheets. Maraming anyo ang digital learning materials at maaring iangkop ito sa iba't ibang asignatura at antas ng pagkatuto. Bakit mahalaga ang mga digital learning materials? Una, pinapadali nito yung pangunawa. Pangalawa, pinapalawak tong access sa kaalaman. Pangatlo, pinatataas ang interes at motibasyon ng mga mag-aaral. Mahalaga ang digital learning materials dahil mas nagiging makabuluhan, kawili-wili at efficient ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ano ang mga katangian ng digital learning materials? Una, ito ay malinaw at organisado. Ibig sabihin, may lohikal na daloy ng ideya ang isang kagamitan. Pangalawa, interaktibo. May mga tanong, gawain o aktibidad na humihikayat ng partisipasyon. Pangatlo, user-friendly. Madaling gamitin at nauunawaan ng mga mag-aaral. At panghuli, angkop sa antas ng ating mga mag-aaral. Ang isang mabuting digital learning material ay madaling gamitin, madaling unawain at nakatuon sa layunin ng aralin. Sa pagdedesenyo ng digital learning materials, kinakailangan na ito ay simple at hindi magulo. Kinakailangan din ng balanse sa teksto at mga visual. At pangatlo, ito ay nakatuon sa learning objectives. Hindi dapat puro disenyo lamang ang isang material. Kailangang malinaw na ang bawat bahagi ay may layuning pedagogikal. Narito ang hakbang sa pagbuo ng digital learning materials. Una, pagtukoy sa layunin ng aralin. Kailangang malinaw kung ano ang inaasahang matutuhan ng mga mag-aaral. Pangalawa, pagkilala sa mga mag-aaral. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat kinakailangang isaalang-alang ang edad, kakayahan, interes at access sa teknolohiya. Pangatlo, pagpili ng angkop na nilalaman at estratehiya. Tiyakin ninyo bilang mga guro na wasto, napapanahon at may kaugnayan ang mga impormasyon. Kasunod, pagpili ng digital tool o platform. Halimbawa, Google Slides ba ang inyong gagamitin, Canva, PowerPoint, LMS, o mga video platforms. Kasunod, pagdidisenyo ng materyales. Kailangang iayon ang teksto, larawan, kulay, at layout upang maging kaaya-aya at epektibo. At ang panghuli ay ang pagsusuri at revisyon. I-check ninyo yung linaw, kawastuhan at bisa bago gamitin sa klase. Ang papel ng guro sa pagbuo ng digital learning materials. Ang guro ay designer ng pagkatuto, hindi lamang tagapaghatid ng impormasyon. Pangalawa, siya ay tagapamagitan ng teknolohiya at nilalaman. Pangatlo, mapanuri sa pagpili at paggamit ng digital tools.
At panghuli, responsable sa pagtiyak na ang teknolohiya ay nagsisilbi sa layuning pedagogikal at hindi kabaligtaran. Ang guro ay may mahalagang papel sa pagtiyak na ang teknolohiya ay nagsisilbi sa pagkatuto at hindi lamang aliwan. May mga hamon sa pagbuo ng digital learning materials. Una, ang kakulangan sa oras at kasanayan sa teknolohiya. Batid natin na marami pa rin ngayon sa kasalukuyan ang hindi pa alam kung paano gumamit ng mga gadgets at iba't ibang mga applications o kaya ay mga sites. Pangalawa, limitadong access ng ilang mag-aaral sa internet o gadgets dahil nga marami pa rin sa ating mga estudyante ang walang internet sa bahay o kaya ay wala ring sariling cellphone o kung meron man ay hindi rin kakayanin ang mga mabibigat na application. So magiging hamon ito. Pangatlo, panganib ng information overload kung hindi maayos ang disenyo. Gayunpaman, ang mga hamong ito ay maaaring malampasan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, kolaborasyon at maingat na pagpaplano. Tandaan natin na ang pagbuo ng digital learning materials ay hindi lamang technical na gawain, kundi isang pedagogical na proseso. Kapag maayos ang idinisenyo, nagiging makapangyarihang kasangkapan ito sa pagpapalalim ng pagkatuto, pagpapataas ng motibasyon at paghahanda sa mga mag-aaral sa isang mundong pinaghaharian ng teknolohiya. Yun lang, maraming salamat.